Isa sa may tuturing na the greatest power forward ever, ang binansagang Captain Lionheart ng Philippine Basketball na si Alvin Patrimonio na naging muka ng liga dahil sa karisma nito at kahusayan sa paglalaro. Sino nga ba si Alvin Patrimonio at bakit maituturing na isa siya sa greatest PBA ever ng Philippine Basketball? Kaya tara ating pag-usapan ang kwento ng Captain Lionheart na si Alvin Patrimonio. Pero bago natin simulan ay pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick na rin ang bell notification icon para lagi kayong updated sa mga bagong video na ilalabas ko. At pakidamay na rin na i-like and i-follow ang aking Facebook page na Mega TV. Isa sa masasabing mukha ng Philippine basketball after Robert Jaworski and Ramon Fernandez era ay ang tinaguriang The Captain Lionheart na si Alvin Patrimonio na inahalin tulad sa paglalaro ng NBA star na si Karl Malone. Siya ang isa sa bumihag at bumuhay sa puso ng milyong-milyong fans noong second wave of era dahil sa angking husay nito sa paglalaro at sa tinataglay nitong karisma. Ang 6'3" power forward coming from Mapua Cardinals ay masasabing kabilang sa top 5 greatest players sa kasaysayan ng pambansang liga. Si Alvin Dale Vergara Patrimonio, or also known as Cap Alvin, ay ipinanganak at lumaki sa Lungsod, Quezon noong November 17, 1966. Isang asawa at ama ng 4 na magkakapatid na sina Angelo, Christine, Clarice at Azure. Siya ay nakapagtapos ng sekundarya sa Manila Science High School at sa kolehiyo sa may Mapua Institute of Technology na ngayon ay mas kilalang Mapua University sa kursong Civil Engineer. Dito ay naging varsity player siya mula 1983 hanggang 1986 at sa 4 na taon niyang paglalaro sa eskwelahan bilang sentro ay 2 beses siyang kumolekta ng NCAA MVP noong 1985 at 1986, lamang ay hindi niya nabigyan ng kampyonato ang nasabing eskwelahan. Napabilang din siya sa all-amateur player na nagrepresenta sa bansa sa 1986 Asian Games at nakapag-uwi ng bronze medal laban sa Jordan national team sa score na 83-81. Bago pa man siya tumuntong sa PBA noong 1988, siya ay naglaro muna sa amateur league na PABL or Philippine Amateur Basketball League sa kupunan ng YCO Shine Master na pagmamay-ari ng pamilya Elizalde at naging parte ng 2 kampyonato nito noong 1986 PABL All Filipino Cup at 1987 PABL Freedom Cup. Nang madisband ang kumpunan ay nalipat naman siya sa RFM franchise na Swift Hotdog at nakapag-uwi ng Corona noong 1988 Invitational Cup under by Coach Arturo Valenzuela. 1988 naman nang madirect hired siya sa bagong tatag na Pure Foods na pumalit sa Tanduay franchise kasama sina Jojo Lastimosa, Jerry Cudinera at Glenn Capasio na minamanduhan pa noon ni Don Ramon Fernandez. Lamang ay hindi agad siya nakapaglaro sa unang conference nito dahil sa dispute sa pagitan ng Swift at Pure Foods. Nang maayos ang gusot nito sa dating kupunan ay sa sumunod na komperensya na ito nakapaglaro at nadala sa unang All-Filipino Cup Finals ang kupunan, lamang ay pinatapa sila ng Añejo Ram na minamanduhan ng playing coach na si Coach Sunny Jaworski. Ang kakampi niyang si Jojo Lastimosa ang siyang ginawaran naman na Rookie of the Year noong taong din yun.
Mula 1988 hanggang 1990 ay nakatapak ng All-Filipino Cup Finals ang kupunan nito after Añejo Ram noong 1988, San Miguel Beer noong 1989 at Presto Tivoli noong 1990. 1990 third conference naman nang makamit niya ang kanyang kauna-unahang kampyonato under Pure Foods franchise together with Jojo Lastimosa, Jerry Cudinera at Glenn Capasio at sa tulong ng import na sina Darren Quinan at Rob Rose under by Coach Baby Dalupan laban sa Alaska Air Force. Sa taon din niya nang mapabilang siya sa kauna-unahang all-professional basketball player na nagrepresenta sa bansa sa 1990 Asian Games kung saan pumangalawa lang sila at makuha ang silver medal laban sa gold medal match against China. Sa pang-apat na pagkakataon nang makapasok ang kupunan nito sa All-Filipino Cup Finals noong 1991 at masungkit ang ikalawa at kauna-unahang korona nito sa nasabing komperensya under by Coach Eli Capasio laban sa Diet Sarsi Zislers at mapalalunan ang kanyang kauna-unahang MVP award ng taon ding yan. 1993 nang muli siyang magkampiyon sa All-Filipino Cup under by interim coach Chot Reyes at nahirang bilang MVP sa ikalawang pagkakataon. 1994 naman nang makakolekta siya ng ikatlong MVP trophy at ikalawang player na nakatanggap ng back-to-back after Bogs Adornado. Nang taong din yan, nang mapabilang siya sa national team na lumaban sa Asian Games sa Hiroshima, Japan at pumang-apat lamang sa nasabing torneo. Sa tulong ng import na si Kenny Redfield, nang masungkit niya ang ika-4 na titulo noong 1994 Commissioner's Cup and 3 years after, nang muli niyang makuha ang kampyonato sa All-Filipino Cup noong 1997 laban sa Gordon's Gin at sa taon din niya nang makamit niya ang ika-4 na MVP at pantayan ang idolo niyang si Don Ramon Fernandez. Sa pang-apat na pagkakataon nang maging bahagi siya ng pambansang kupunan na RP Centennial Team kasama sina Jojo Lastimosa at Alan Kaidik para irepresenta ang bansa sa Asian Games noong 1998 kung saan nasukbit nila ang bronze medal sa nasabing torneo under by Coach Tim Cone. Pero bago yan ay nagkampiyon muna ang Pilipinas sa William Jones Cup bago makuha ang bronze medal sa Asian Games. After 11 years of partnership with Jerry Cudinera ay naghiwalay sila ng landas nang maitrade ito sa kupunan ng Mobeline na ngayon ay talk and text kapalit ang 6'10 big man na si Andy Siegel noong 1999. Year 2000 naman nang isa siya sa binigyan ng parangal ng liga para maging bahagi ng 25 greatest PBA player. Pagdaan ng 2 taon nang makuha naman niya ang ika-6 at huling kampyonato sa prangkisa bilang manlalaro noong 2002 Governor's Cup sa tulong ng import na si Derek Brown under by interim coach Ryan Gregorio. At pagkatapos ng 16 na makasaysayang taong paglalaro sa pambansang liga, nang mapagdesisyonan niyang magretiro dito noong 2004 at maging bahagi ng coaching staff bilang team manager mula noon. After how many years nang isa siya sa ginawaran bilang Hall of Fame kasama sina Billy Ray Bates, Freddie Ubalde, Tommy Manotok, Mariano Yenko, Tito Eduque at Bobong Velez. At sa katatapos lang na 2022 national election ay sinubukan niya ang kanyang kapalaran na tumakbo bilang alkalde ng Cainta Rizal. Lamang ay natalo siya ng incumbent mayor na si Kit Nieto.
Bago natin ipagpatuloy ay paki-subscribe ang aking YouTube channel at paki-like and follow na rin ang aking Facebook page. Dahil sa kasikatan noong 1990s ay naging bida siya sa mga pelikula tulad ng Double Dribble, Last 2 Minutes at Bonjing. Ilan sa mga career highlights at achievement ni Cap Alvin: 6-time PBA champion, 4-time PBA MVP noong 1991, 1993, 1994 at 1997, 10-time mythical first team, 3-time best player of the conference, 3-time scoring champion noong 1992, 1993 at 1998, 12-time PBA All-Star, member of 25 greatest PBA player, member of 40 greatest PBA player, member of 5,000 points club, 10,000 points club, and 15,000 points club, 2011 Hall of Fame, 2-time bronze medalist 1986 and 1998, 1-time silver medalist noong 1990 at 2-time NCAA MVP noong 1985 at 1986. Trivia: noong 1991 nang oferan siya ng Pepsi ng halagang 25 million sa loob ng 5 taon, subalit tinapatan ito ng mother team niya na Pure Foods. Sa madaling salita, siya ang kauna-unahang highest paid player sa kasaysayan ng liga. Dati din siyang nag-tryout sa mga exclusive school na Lazal, Ateneo at UP, nga lang ay hindi siya pinalad dito. Binansagan siya bilang Ironman dahil siya ang kauna-unahang manlalaro na nakapaglaro ng 596 consecutive games bago masurpassed ni L.A. Tenorio. Mula 1988 hanggang 1997, tanging noong 1995 lang siya hindi nakapasok sa All-Filipino Cup Finals. Bukod sa 6 na kampyonato bilang player sa Pure Foods franchise, ay may 8 kampyonato na ito bilang team manager ng prangkisa kasama ang 2014 Grand Slam. Pangatlo sa all-time leading scorer behind Don Ramon Fernandez and Abet Gedaben. Pang-apat naman sa pinakamaraming rebound. Si Alvin ang isa sa maituturing na pinakamatagal na nanilbihan sa iisang team mula mapaplayer hanggang sa maging team manager ito. Ang naiambag mo sa bayan at sa pambansang liga ay pwedeng matumbasan pero di matatawaran. Kaya para sa akin, isa ka sa masasabing the greatest PBA player of all time. Hanggang sa muli, Laban Pilipinas! Puso!